Ang paulit-ulit na paggastos ng $400 sa dry cleaning ng dekalidad na suit ay nagdudulot ng pagkasira, bumubukol ang dibdib, napapatag ang lapel, at humihiwalay ang tela sa lining. Kapag nangyari ito, hindi na ito maaayos dahil sa fused construction, kung saan pandikit ang nagkakabit sa lahat sa halip na tahi. 11 brand ng suit ang sinuri, 8 ang gumagamit ng fusing habang 3 ang gumagamit ng stitched canvas construction na tumatagal ng ilang dekada. Kahit magkasing presyo, magkalayo ang itatagal ng mga ito. Bawat jacket ay may interlining, ang nakatagong layer sa pagitan ng panlabas na tela at lining. Ang paraan ng pagkakabit nito ang nagtatakda kung gaano ito tatagal. Ang fused construction ay gumagamit ng thermoplastic adhesive, kaya mabilis at mura ang produksyon, pero madali itong masira sa init, pawis, at kemikal sa paglilinis na nagpapahina sa pandikit sa pagtagal ng panahon, na nagiging sanhi ng paghihiwalay, pagbukol, at permanenteng pagkasira ng forma na wala ng lunas. Ang half canvas naman ay may nakatahing floating canvas sa dibdib at lapel, at sa ibabang bahagi lang ang may fusing, kaya may istruktura itong maaari pang maayos. Ang full canvas ay gumagamit ng horsehair o linen sa buong harap ng jacket, purong tahi, presko, natural ang bagsak, at tumatagal ng ilang dekada. 11 brand ang sinuri sa isang mahalagang tanong, anong paraan ang pinili nila? Isang mass retailer na nagbebenta ng 2-piece suit sa halagang $200 ang gumagamit ng 100% fused construction na may polyester blends at nakadikit na interlining sa kabuuan nito. Ang gasto sa paggawa nito ay nasa $15 hanggang $25 lang. Ayon sa mga user forum, iisa lang ang problema, napupunit ang pantalon pagkatapos ng 6 o 7 suot, natatanggal ang lining, at humihiwalay ang mga bulsa. Ang tela ay parang makapal na papel. Ang suit na ito ay pang isang gamitan lang, dahil nasisira agad kapag bumigay na ang pandikit. Walang sastreng makakaayos sa dikit-dikit na konstruksyon nito. Ang $200 mo ay parang pambayad lang sa isang arkila. Ang mga suit naman mula sa isa pang sikat na brand ay mukhang maganda sa simula dahil sa modernong tabas at makintab na tela. Pero kapag hinila mo ng bahagya ang mga tahi, makikita mong bumibigay ito at nagkakaroon ng mga puwang. Nagkakahalaga ang mga ito ng $200 hanggang $350 pero puro pandikit lang ang gamit. Naglabas sila noon ng canvas line pero hindi naging maganda ang kalidad kaya nawala rin agad. Ang mga suit na ito ay sunod sa uso lang at hindi pang matagalan. Ang manipis na lapel ngayon ay luma na pagdating ng taglagas at hindi na pwedeng i-alter dahil sa dikit-dikit na pagkakagawa. May isa namang brand sa department store na nasa $300 hanggang $500 na ibinebenta para sa mga batang profesional pero gawa lang sa pandikit, plastic na buttons at polyester na lining. Sa presyong $350, ang mga kalaban nila ay nag-aalok na ng half canvas at Italian wool. Ang brand na ito ay polyester at pandikit lang ang ibinibigay sa parehong presyo. Ang mga reklamo ay tungkol sa hindi komportableng tela, pabago-bagong sukat, at mga tahing lumuluwag na agad sa loob lang ng ilang buwan. May isa pang kaso kung saan ang mga suit ay nakapresyo ng $200 hanggang $400 pero laging nakasale ng 50 hanggang 60%. Hindi promo ang discount na yan talaga ang totoong presyo nito. Ang gawa nito ay fused o idinikit lang gamit ang makapal na polyester blend na lampas, 48% ang synthetic content. Ang isang fused suit sa halagang $150 ay direktang kalaban ng mga budget option, ang pinagkaiba lang ay mas tapat ang mga budget brand. Ang mga suit na nagkakahalaga ng $400 hanggang $600 ay nakakuha ng bagsak na grado mula sa mga menswear publication dahil sa fused construction, matigas na interlining, at boxy na tabas na mahirap ikilos. Sa halagang $500, ang mga kalaban nito ay nag-aalok na ng half canvas na gawa sa Italian wool at may tailored silhouette. Walang ganito ang brand na ito at umaasa lang sila sa nostalgia. Para mo na ring binayaran ng $500 ang isang suit na ang kalidad ay pang $200 lang. Isang in-house brand ng department store ang nagbebenta ng suit sa halagang $350 hanggang $450. Pero ang mga department store ay may halos permanenteng discount na 60 hanggang 75%, kaya ang totoong presyo ay nasa $100 hanggang $180 lang. Hindi ang suit na nagkakahalaga ng $120 ang problema, sulit ito para sa presyo nito. Ang problema ay ang orihinal na tag na nagsasabing $400 ito para sa isang gawang hindi naman talaga nararapat sa presyong iyon. Ang pinakamalaking suit retailer ay nagpapakita ng komplikadong problema dahil hindi lang ito tungkol sa isang pangit na suit, kundi sa buong sistema ng benta. Dami ang nagpapatakbo sa lahat sa pamamagitan ng walang tigil na promosyon, kung saan ang suit ang nagsisilbing pain, habang ang kita ay galing sa mga dagdag na accessories.
Karamihan ng mamimili ay umaalis dala ang mga fused suit at terno-ternong gamit. Ang sistemang ito ay nagbebenta ng dami, hindi kalidad. Isang brand na nagpoposisyong luxury at gumagastos ng $330 milyong taon-taon sa advertising, na mas malaki pa sa budget ng karamihan para sa pagbuo ng produkto, ay nagbebenta ng mga suite mula $250 hanggang $450 na puro fused construction, kapresyo ng mga brand na nag-aalok na ng half at full canvas. Ang gasto sa produksyon ay nasa $40 hanggang $65 lang bawat suite, na halos katumbas lang ng gastos sa advertising bawat damit. Ang binabayaran ng mga mamimili para sa marketing ay halos kasing halaga na ng mismong damit. Sa presyong ito, ang mga kalaban ay nagbibigay na ng half canvas na gawa sa Italian wool. Ang brand na ito ay puro fused construction lang pero may global advertising reach. Isang Canadian brand na hindi kilala ng marami pero laging lumalabas sa mga menswear forum ang nag-aalok ng half canvas na Italian wool sa halagang $278, habang ang core collection nila ay nasa $400 hanggang $450 at may full canvas na mula $600 hanggang $700. Sa mga presyong ito, ang stitched canvas ay kapresyo na ng mga dikit o adhesive lang sa ibang brand. Dahil sa direct-to-consumer model, wala nang patong ang mga department store. Ang brand na ito na mahigit 200 taon na at nagbibihis sa iba't ibang henerasyon ay may tunay na kalidad at tibay. Ang premium line nila ay half canvas na tinahi sa dibdib at lapel gamit ang Italian wool, may hand-tailored na arm openings, at mga buttons sa manggas na talagang nagagamit. Sa presyong nasa $1,100 hanggang $1,500, sulit ang bayad dahil sa husay ng pagkakatahi at fitting services nito. Isang brand na laging nasa listahan ng dekalidad na suite, malinaw nilang inilalagay kung paano ginawa ang bawat suite. Nagsisimula ang half canvas sa $500 at $99, habang ang full canvas naman ay nasa $900 hanggang $1,200. Ang mga kalaban nila ay naniningil ng $400 para sa dikit lang o fused construction, pero ang brand na ito, stitched canvas na ang ibinibigay sa halos katulad na presyo. Ang mga Italian mill na nagsusupply dito ay siya ring ginagamit ng mga brand na naniningil ng $2,000 pataas. Dahil kontrolado nila ang supply chain, diretso ang tipid sa customer sa halip na mapunta sa mga lisensya o patong ng distributor. Kung ikukumpara ang $400 na fused suit na puro advertisement lang sa isang half canvas suit na Italian wool sa halagang $500 at $99, madali lang ang desisyon. Sa dagdag na $200, garantisadong tatagal ang suit mo ng ilang dekada. 11 brand ang sumagot sa iisang tanong tungkol sa kung ano ang nagbubuklod sa kanilang mga jacket. 8 ang gumagamit ng adhesive, 3 naman ang canvas. Nagkakalapit ang kanilang mga presyo, pero hindi ang kalidad ng pagkakagawa. Sa susunod na titingin ka ng suit, huwag muna ang label ang pansinin. Itanong ang tungkol sa interlining at kung paano binuo ang jacket. Kung wala silang maisagot, ang pananahimik na yon na mismo ang iyong kasagutan.